Yo, what's up mga pare koy? Dito na naman tayo sa aking YouTube channel. Syempre, alam nyo na, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka para updated ka sa mga ilalabas ko. At syempre, para manalo ka ng shirt na distinctive. Nga pala, sa ilalabas kong video sa May 8, doon ako mamimili. Doon ako mamimili ng 4 na mananalo ng distinctive shirt. Syempre, kailangan nakasubscribe kayo sa YouTube channel ko. Hashtag distinctive, kahit ano i-comment nyo. Kunyari, i-comment nyo, idol pa shoutout, hashtag distinctive. Kailangan may hashtag distinctive. Doon sa video sa May 8 na ilalabas ko, doon ako mamimili mga tropa. Kaya kailangan nakasubscribe ka. Yon, video reaction tayo. Ang battle nila Kuya Shernan at Six Threat. Ito, sobrang gandang laban na ito. Kumbaga, comeback ni Six Threat to. Tangina. Sobrang tagal niyang walang laban. Tapos ito ata yung comeback niya. Na ito rin yung battle na hindi nag-costume si Kuya Shernan. Kaya alam nyo na, game! Yo, dinig! Ito. Hindi ko malaman at di ko mawari, ba't may kaganapan at dito si Arik? Sinong kalaban? Teka lang pare, Shernan pangalan? Di na bali. Feeling mo battle to sino may sabi, andito yung kampiyon at ito inaugurasyon para sa amin na di ka kasali na dito ka lang sa aming victory party. Mouse pa, Yo, nandito ka lang sa aming victory party. May laban dapat kami ni M-Zyke sa sunugan na hindi natuloy. So hindi na nakakagulat kung may mga baong ka ngayon na nagmula sa kampi mo. Parang sinasabi ni Six Threat dito, may inambag si M-Zyke sa mga linyang bibitawan ngayon ni Kuya Shernan. Kasi may laban silang hindi natuloy. Maglalaban pala sila, no? Sa sunugan dapat. Hindi lang natuloy. At sino bang may history ng linyang pagnanakaw galing Facebook na kuboy? Numero 1 tong putang inanto. Babad sa internet palagi na makasulat pa riko. Sanay kang nakatutok sa site ngayon. Hayaan mong ibang site naman ang tututok sa iyo. Ibang site naman ang tututok sa iyo. Kasi tirador nga siya ng Timog eh. Baga ano siya, hitman siya ng Timog. Kaya ibang site naman ang tututok sa iyo. Parang naninibago pa si Six Threat dito kasi parang hindi pa siya ano eh. Alam mo yun, parang nag-aano pa siya sa bitaw niya. Hindi pa siya wala pa yung pinaka-energy ng bitaw niya. Nagpapainit pa lang. So kalabang ko pala Team SM. Shernan pati na M-Zyke, yung mag-best friend, men, ito lang aking advice. Diyan sa SM, well, tungkol sa damit yung lines. Pagkat sunod ng SML, lagi pagdating sa size. Matik lagi pag tiga norte yung hinahain undefeated to doon, di mo maitatanggi. Kain pag made in Luzon, pati iyong partner pre, nagsawa lang sa bulkachong, pares na yung kinakarne. Undefeated nga pala si Six Threat doon, dito sa Maynila, sa Luzon. Oo nga, no, wala pa siyang talo dito sa Luzon. Hindi na daw bulkachong, pares na yung kinakarne. Pansin ko yung comeback ni Six Threat dito, hindi siya yung typical na Six Threat na 4-bar setup. Ang ginagawa niya rito may rhythm eh. Alam mo yun, parang may sinusundan siyang beat doon sa binibitawan niya. Ito yung comeback ni Six na iba yung style niya. Kaso nung sinabi mong ikaw nagbubuhat sa tandem nyo, yung partner mo na konsume, banggitin mo nga uli, pasalamat ka, andito yan ang siya naman magbubuhat ng body bag mo pag uwi. Di mo na nga dapat pinagyayabang yun eh. Nabubuwang ka na yata. Nagpabuhat o bumuhat, parehas lang, wala ding tama. Parehong kapabayaan at panggugulang mga yawa, Tagalog o Bisaya, pag nagpabuhat, pandaraya. Hindi ko alam kung pag nagpabuhat
pandaraya. Siguro yun yung meaning ng buhat sa kanila. Pero, ang ganda ng ano na yun, ang ganda ng message na yun. Nagpabuhat o nagbuhat. Parang sinasabi niya dapat hindi mo daw sinasabi yun. Sa battle o sa kakampi mo. 4 na taong nagpahinga't nagtimpilang, kahit na ganon lang yung dito na iiwan, nagbalik ng mapigilan, mga anay na saligan ng hindi na pamarisan, kabit-kabit yung rima, tingnan natin kung hindi maiihiyan, pagpawisan sa mga linya, pag-aking na panggigilan, Ed Sernan o Ed Kaluwag, sa pakusganay, Ed Sernan o Ed Kaluwag, sa pakusganay ay naimbitahan ka bilang spiritistang malagimang sasapitin pag hindi mo napigilan. Instrumento ka lang ni Enigma dito nang mailabas uli yung tila di na nakikita ang mga dipang Sayang, nawawala yung momentum ni Sixth Threat pag inuunahan siya ng crowd. Wala pa siyang punchline eh. Tignan mo si Sinyo rito. Pansinin niyo si Sinyo. Oy, Sinyo! Pansinin niyo si Sinyo. Nakaganon siya. Kasi parang hindi pa lumalanding yung punchline eh. Nagsisigawan na agad yung crowd eh. Parang nawawala yung momentum. Sayang eh. Sana pinapatapos niyo muna. Sayang, patapusin niyo muna. Tignan mo si Sinyo tuloy nakaganon. Para sinasabi, wala pa nga eh. Sigawan na eh. Sayang. Ganda sana nun eh. Kaya ba yun? Kaya ba yun ng mga nagtatawag dyan na gustong-gusto na makatsyempo? Kung maghamon, akala nyo may gigs na't nakukuha sa konserto. Kaya nyo bang punuin yung venue na katulad neto? Hanap nyo ba all gods? O heto sulat na nagmula pa sa lumang testamento? Nagpapainit pa lang si Six sa round 1. Dito sa round niya na to, nagpapainit pa lang siya. Sayang yung mga punchline eh. May mga malalakas na punchline na nawawala ng bisa dahil sa crowd eh. Eh, nauunahan agad ng reaction eh. Sayang. Nawawala yung eh. Pero maganda yung punchline. Kaso nga lang, nawawala ng bisa dahil dun sa sigawan ng crowd. Sana patapusin muna natin. Pahinga natin round 1 ni kay Shernan. Sabi ko na nga ba? Magyayabang na naman. Puro daw pasabog yung linya. Siya yung may bomba sa amin. Hindi porket parehas tayo ng forma, makakaporma ka sa akin. Hindi porket parehas tayo ng forma, makakaporma ka sa akin. Ano daw? Ano daw? Akala mo kung sinong magkusa? Bulkachong? Ulol, di ako kumakain ng suka ng pusa! Suka ng pusa. Bulkachong. Suka ng pusa. Ang sunod daw sa SM Large ay sus! Ang sunod sa SML, ikaw ay lus! Ayan na naman eh. Ang gulo, sinulatan ni M-Site. O sige na nga. Aamin na ako. Nulaban nila ni Lipram, ako sumulat nun. Masaya ka na? Lahat yun ako! Kung kay Poison, lahat yun ako! Ganun ako kagaling, pare. O, ba't natatawa kayo? Pag sa kanya galing, totoo. Pag sa akin, hindi. Tanginang gandang nun. Simple lang, gandang punto. Pag siya nagsasabi, totoo. Pag ako, hindi. Parang sinasabi ni kay Shernan doon na, hindi lahat ng sinasabi sa battle, totoo. Parang, kailangan paniwalaan nyo. Parang ganun. Binasag ni kay Shernan yung nagpapasulat daw si kay Shernan, kay M-Zite. Gandang rebat nun. Puta na yan! Puta na! Nung kalaban mo si si Lanceta, sinulatan siya ni Invictus. Si Tats Maven, sinulatan ng Uprising. Si Poison, nag-share. Si M-Site, tanginang yan, nakakagulat. Puro ka-angulo ng sulatan, baka ikaw naman yung may problema sa sulat. Round 1, game! Yeah! Gusto ko lang tanungin kung lahat kayo okay pa.
Pag tinalo ko ni Sixth Threat, okay lang. Eh pag tinalo ko si Sixth Threat, okay ba? Laban! Hoy rapper na Bilat Hunter, porket marami akong issue ngayon, ako na kinuha mo? Magkano yung nakuha mo? Akala mo dahil 6 ka, top 5 na makukuha mo? Masama ugali ko ngayon. Pagsisisihan mong landas pa natin ng nag-cross, sobrang itim ng pagkatao ko, pinapaputi na ako ng Diyos. Hindi porkit 6 ka, top 5 makukuha mo. Kasi si Kuya Shernan, pasok sa top 5 most viewed battle. Most viewed battle ng sa buong mundo yata. Pasok siya doon sa most viewed battle na MC. Kaya sinabi niya hindi porket 6th ka, makukuha mo yung sa top 5. Malas mo! Wala akong awa ngayon kahit kapiraso. Nadamay ka lang sa galit ko sa mga pulis na pumatay na mga aso. Fuck you, Mr. Officer! Bakit si Marshall at Millions pa pwede namang eto? Konektado rin sa aso kasi bata to ng ghetto. Wow! Konektado rin sa aso kasi bata to ng ghetto. Dunggalo kasi Sixth Threat. Dunggalo ka na? Iba ka! Congrats, sumali ka sa grupong hindi mo kilala. Di ba idol mo si May Cosa? Sarap Industry, siya ang nagmulat sa'yo. Pinupush ka pa nga, di ba? Tapos nagdunggalo ka. Sinong nagtulak sa'yo? Nung in-interview ka, ang sabi mo, elementary pa lang ako, pinapainggan ko na si May Cosa, 187, yung dunggalo, di ko na naabutan niya, di ko nga sila kilala. Squatting ang puta. Si May Cosa ang dahilan kung bakit nagrarap ka. Flip top ang dahilan kung bakit umangat ka, hindi lahat. Pero may ilan sa grupo mo na tinitira si May Cosa at Flip top. Alam mo yan, pero wala kang ginagawa. Napakagago mo. Hindi mo man lang mapagtanggol yung bumuo sa pagkatao mo. Idol mo si May Cosa. Style mo galing kay Looney. At kahit kailan di ka nagtunog ng galo, wag mo kami ginagago, bullshit. Humanay sa hanay ng di kilala. Diyan ay nasanay kayo. Okay yung kanta mong Pilipinong waka, bagay na bagay sa'yo. Pati si Aristotle Polisco, gusto pitasin. Ambisyosong taga-bundok, gustong kalabitin yung Glock para pangalan pumutok. Teka lang, parang na-angle na ni Epok yun. Flip top ba o sunugan? Basta mali ka ng paghawak ng baril, kaya ka naputukan. O ngayon napansin ka, nadagdag ang pangalan mo. Ayos ba, bro? Eh, hindi naman uusad yung karir mo kung di ka nadala ng flow, G! G! Inaano ni Kuya Shernan dito yung pagtira ay Glock 9 tsaka ay Flow G. Kung di ka nadala ng Flow G, ang galing. Mainit agad si Kuya Shernan, round 1 pa lang. Mainit agad siya. Ibang Shernan to, putang ina. Sinasabi ko na pag si Kuya Shernan hindi nag-costume, iba. Ibang ano yun, ibang tao yun. Iba yung Shernan na naka-costume sa Shernan na hindi naka-costume. Tang ina. G! Ano ba problema mo sa XB? Lagi mo pinaparinggan si Skastakli. Ganyan ba talaga pag desperadong probinsyano ang tingin sa taga Maynila opportunity? Lagi mong tinitira yung XB, 187, uprising, para magmukha kang magaling. Ano ba pinagmamalaki mo? 3 digits? Alin yung grupo mong walang narating? O baka sabihin mo nakapag-show ka na sa ibang bansa? Ulul! Front ka lang, in short, sabit. Kaya ka lang kinuha ni Kuya Andrew kasi humahanap siya ng pangit. Wala ka... Tangina. Mainit agad yung binabanatan ni Kuya Shernan dito. Sobrang agad. Panama kung usapang diskarte at pagmamahal, ultimo grupo mo, hindi mo kayang dalin. Pagtapos neto, uuwi ako may 6 digits, ikaw nasa 3 digits pa rin. Round 1. Yung round 1 kasi ni Sixth Threat parang inaano niya sa ano niya yun sa pagbabalik niya, sa pagbabalik niya. Na parang yung parang hindi siya nakadirektang
tira kay Kuya Shernan. Alam mo yun? Yung, ang direkta lang yung pagpapasulat daw kay MZ na naibalik ni Kuya Shernan. Nairebat niya. Iba talaga pag, iba talaga pag pangalawang banat ka eh. Pag ikaw yung, may ka magrebat. Siguro, bigay ko tong 9-8 kay Kuya Shernan yung round 1. Kasi yung punto niya agad dun sa issue, yung tungkol kay Flo G, Glock 9, alam mo yun, kay Sixth Street, tas yung pagsali sa Dunggalo, kasi sumali daw sa Dunggalo si Sixth Street kahit di niya kilala. Kasi parang may interview nga si Sixth Street na ganun. Bigay ko tong 9-8 kay Kuya Shernan, 8 kay, papainit pa lang eh. Sixth Street, nagpapainit pa lang. Mahinga natin round 2 ni Sixth Street. Sumakto rin na lumaban si Sixth Street na may mga issue siya tungkol doon kay Flo G, sa Dunggalo. Alam mo yung marami talagang ibabato agad sa kanya. Mainit pa, tsaka mainit pa yung issue. Yun yung pakiramdam ko, yun yung hindi magandang comeback ni Sixth Street. Kasi talagang yun yung ipupukol sa kanya. Parang suka daw ng pusa yung bulkatsong. Yung mga tira mo, patalo. Yung bulkatsong, mga kalabaw yun. Di mo alam? Di yung mga kamukha mo. Yung mga kamukha mo. Mga kalabaw, no? Yun yung mga kamukha mo. Game! Game! Tumakbo to ng counselor. I mean, okay lang. Mukha namang walang gagawing hindi masama. Sa bagay, kaibigan nga, tinakbuhan mo eh. Eleksyon pa kaya? Oops! Kaibigan nga, tinakbuhan mo eh. Eleksyon pa kaya? Sino kaya tinutukoy ni Six dito? Nakita ko yung mga litrato ng kampanya. Mukha kang engot dun, sir. Taglay ng buhok mo yung mahiwagang hairworks na gel. Hi, sis Jesus. Ano yun, sir? Circus? Tatakbo kang counselor niya imong gel tag 3 pesos? Tangina, wagay si Kuya Shernan. Parang, tangina mo, may rebat ako dyan. Todas ka ngayon. Mga ganun eh. Talagang labas pa yung tiyan. Kailangan mo na ng tulong dyan. Nagayato ng Ferris wheel, talagang atat pa yung hunghang. Imbis bumaliktad yung sikmura, yung kanya gumulong lang. Kung si Sinyo 8 packs, ikaw 8 months. Tuwang-tuwa tuwing breakfast, doon lang nakaka-breakdance. Mahilig ka daw sa aso? O baka yung aso mahilig din sa aso? Gusto mo pa yata tapatin ka, no? Ganito pa naman itsura ng amo, malamang naghahanap na yun ang pamalit na ko. Sobrang pangit mo, naging banding nyo na yung magkagalit kayo. Naglaro sila ng fetch, yung aso, di na bumalik sa'yo. Kaya pala ako niyayaya, costume daw kaming John Wick. Gantong mukha, babayaga? Huy, mas mukha kang babayagra pag yung baba may bayagra. Pag yung baba... Pag ikaw nag-turtleneck, hindi ka pa nakakapag-turtleneck. Kasi, tanginang baba yan, parang kuko ng velociraptor ang puta. Pero ang cute ng hairstyle eh, no? Sa harap yung long back ni Kuya. Babalo na nagko-costume. Dating pa lang eh, grabe. Subukan mong kumatok sa bahay kapag Halloween. Sige lang pare. Trick or barilin kita sa mukha eh. Tangina, siya daw si Pikachu pag naging Pokemon, updated na? Ba't parang mas bagay sa'yo si Babasor, hoy eng-eng ka? Nagiging entertaining lang pag 18, tas virgin pa, hoy rapist ka, sobrang haba niyan, yung face mask mo, face shield na. Puro jokes binabato ni Six dito sa round 2. Tungkol sa baba. Puro baba bars yung mga ano ito. Baba bars! Puro baba binabato ni Six dito. Butas-butas pa yung muka. Di ba nagme-mayday yan, Manong?
Siguro nung bata ka pa, diyan kayo nagbe-Beyblade maghapon. Sa ngalan ni Chris Angel at espiritu ng tao, sa bilang ng 3, gagawin kong makinis tong mukhang to. Fuck it, it wasn't just. Talagang matindi ang sumpa mo. Di baling marumehan di... Sa bilang ng 3, gagawin kong makinis tong mukhang to. Fuck it wasn't just. Talagang matindi ang sumpa mo. Di baling marumehan DDS, di ko malilinis yung mukha mo. Okay, Round 2, parang nanibago kay 6. Parang puro jokes binitaw niya rito sa round 2. Hindi ko alam kung nag-a-adjust siya o gusto niyang sabayan si Kuya Shernan sa jokes. Pahinga natin round 2 ni Kuya Shernan. Fucker, let's go! Putang ina mo, kala mo ka, porket home court mo to, mamamama mo ako, tanga ka ba? Tang ina, yung baba ko daw, para ng face shield. Iyabang ni Gago. Pinantatakip ko kasi yun, baw ng hininga mo. Yung bulkat yung pala kalabaw, sorry. Di ko alam. Sensya ka na, bro. Totoo nga kamag-anak ko yung kalabaw, kaya kita inaararo. Gandang rebat. Gandang rebat nun. Tumakbo sa politika. Di ko itatanggihan, alam nyo yan, totoo naman. Tumakbo ko para makatulong. Nung nag-champion sa flip-top, bigla niyang tinakbuhan. O, nasan ka? Gago ka pala eh. Tanginan to. Pati yung buhok ko nung eleksyon. Ginamitan ko daw niyang gel na tig-tetres. Sabi niya sa akin, Gago, sa Maynila, kupal mga tao, 7 yun sa amin. Game, round 2! Hindi, parang gusto ko pa mag-rebat eh. Talagang pinagandaan ko to eh. Hindi, wag na. Lagi mong sinasabi sa kalaban mo na hindi to aabot sa 6. Ako ang ika-6 na banta. Ika-6, putang ina mo, panganay ka. At 3 lang kayong magkakapatid. Nahihibang ka na. 6 ka ng 6, bakit kakantot ka ba? Bilib na bilib kayo sa multi na ito, eh kahit kanino pwedeng i-apply. Itong sulat ko, sa'yo lang, ikaw lang mismo aaray. Rekta. Hindi ka tulad na generic mong multibay. Ilang taon ka nang nagmumulti, yung TF mo, di pa rin nagmumultiply. Meron kayo, puro kayo, ako ang pinakamagaling. Ako ang pinakamahusay. Meron kang wordplay. For bar setup, di ka naman makapagpa-setup na sarili mong bahay. Hoy, isa buhay champion na hanggang ngayon nasa poder pa rin ng magulang. Meron ka ng asawa at anak pero sa nanay at tatay mo pa rin inaasa ang iba mong pagkukulang. Tamad. Pag may sumikat na bago, sumisimangot si Gago. Hindi pwede, dapat kami lang ang rapper sa Pinas. Rapper sa Pinas, mumukha mo. Sige nga, ano itsura ng hip-hop? Nakausap mo? Nakasalamuha mo siya? Sa mga rapper dito, matanong ko lang, kinausap pa kayo ng hip-hop para mag-rap? Sinabi niya bang gawin niyo to para sa kanya? Hindi! Lahat tayo dito nakikikultura lang. Kasi napanood natin si ganto, napanood natin si ganyan. Lahat tayo bunga lang ng nakaraan, kaya huwag kang magdikta dyan, wala kang karapatan. Swerte mo. Nag-improve ka gamit teknolohiya kasi inaral mo lahat. Pero hindi basta-basta matatalo ng siyensya ang nanggaling sa ugat. Magpasalamat ka sa technology. Etong cellphone na to, nandito yung laban nila ni Mickey D. Ang sabi niya, pare, alis. Pagkat na-unleash na ang Davao Beast, hindi ka mananalo sa aking kakataying list. Kakataying list? Putang ina mong cellphone ka? Bobo ka! Walang word na kakataying list. Tang ina mo, bobo kang cellphone ka. Putang ina mo. Napakabobo na cellphone na to, pare. Bukas bibila akong bago, baka doon tama na mga multi mo. Hindi kasi tama, magaling mag-multi to eh. Sabi niya nga kay Rudik, feeling mo, thermometer, nilalagnat ka lang kasi. So, etong thermometer, pag tumira, lalagnatin ako. Utang yan tayong baon ni Kuya Shernan dito ah.
Gago po. May basketball bukas, huwag kang maglalaro. Leche ka? Thermometer? Na-measure mo ba yung gigil ko? Gumamit ka na nga ng thermometer, di mo pa rin ramdam yung init ko. 45 degrees. Kabilaan. Nagliliyab. Malakris angel pa nga. At di porket nakakita ka ng 45 degrees, nasa right angle ka na. Mali ka ng sinipat. Magugulat ka sa sulat ko, all three. You can't change the game kahit magsuot ka ng Oakley. Hindi ito yung share na inaasahan mo. Ang kaharap mo yung OG. Kasalanan ni GL to, kakatawag niya ng all gods, pinalabas na si Loki. Bars ba? Jokes? Punchline? Wala na, tapos na bay. At gusto ko lang sabihin sa, hindi ikaw kundi ako ang dahilan kung bakit may pakusganay. Wala ka sa poster, leche ka. Anong Hansel versus Marlon? Baka Hansel versus Shernan pwede pa. Kayo ba pambato dito? Mga pisot. Di kayo makakasapaw. Pinakita ko lang na iba ang anak ng Muntinlupa sa residente ng Davao. Round 2. Etong round 2, hindi ganun kadami yung punchline ni kay Shernan eh. Hindi katulad ng kay Six, yung mga jokes ni Six ang lalakas din ng punchline. Nag-try siyang bumaba sa jokes pero pasok yung mga jokes niya ron. Ito naman kay Kuya Shernan, parang okay yung kay Kuya Shernan pero parang masyadong maraming kinaing oras yung pag ano niya ng cellphone pati dun sa thermometer. Pero yung round 2 ni kay Shernan okay din. Siguro bigay ko tong tie. Parang parehas nilang sinubukan yung nag-joke si Six Threat, tapos si kay Shernan naman yung nag-bars. Alam mo yun, parang parehas nilang pinasok yung mundo na magkaibang mundo. Para sa akin bibigay ko to ng tie. Style clash pero parehas nilang na ano yung isa't isa. Bigay ko ng tie itong round 2. Pahinga natin round 3 ni Six Threat. Round 3, game? Sa daw dahilan ng pakusganay, nahiya naman ako, men. Tangina mo, kaya kong i-sold out to kahit kabattle ko lang si Tweng. Tangina, nagbasag pa ng cellphone, akala ko may linyang iba. Doon ka na nga lang magkaka-burst, tangina mo, sinira mo pa! Tanginang galing nun. Lakas na ribat nun. Doon ka na lang magkaka-burst, sinira mo pa. Solid. Solid na rebuttal yun, putang ina, ang galing nun. Pag ito nagseryoso, magtutunog malupit kasi wala naman talaga nag-e-expect sa tarantado na to. You the underdog, bitch. If you perform beyond the pathetic expectation, automatic yung hurado sa'yo habang kailangan kong talunin yung huli kong pinakita para lamang manalo sa laban na to. May sarili. Di ba? Galing. Galing na sinabi na yun ni Six Threat. Magandang pang yun. Na kapag nagseryoso si Kuya Shernan, malakas agad tignan. Kasi nga hindi ginagawa ni Kuya Shernan yun. Magandang yun. Tapos siya, kailangan niyang talunin yung last performance niya nung uling battle niya. Para lang matalo si Kuya Shernan. Gandang nun, gandang angulo nun. May sarili siyang liga na umaasa siyang puputok balang araw. Pangalan ng liga, Pulo. Pulo Ramay Mananaw. Ano yun? Pulo na may maranaw. Di ko alam kung yun yung meaning nun ha. Pero tangina, ang lakas siguro nun kasi nagano yung mga crowd eh. Pulo Battle League. Training grounds na mga gustong maging 3GS. Tangina tong si Damuho. Talagang planado ng Pangulo. Nasasayang mga talento, walang tama na natuturo. Your whole crews become a circus pagkat sang malaki na patawang payaso yung namumuno.
Tangina, magiging circus lang daw yung mangyayari dun sa mga kukunin dahil malaking patawa yung pinuno. Pagka nila bayaw, ano pareyo, sige, kayo puro mga yawa, mi dire, Kayo puro mga yaw, kami yawa. Yawa. Galing nun. Yawa mi dire. Puro yawa kami dito. Galing. Mga yawa mi dire, kadayaw, lahat yan ay tatamaan, kadayaw, te may puro na sayaw, kala mo may kadayawan. 3GS, some whack movement, 3 digits, pang star music. Abot ibang bansa pa yung pinag-i-ibenta namin. Nai-invite ka para bumatel, ako para tumugtog, literal pang ilang milya diferensya natin. Ano marami ka subscribers? Alam mong madaling kuhanin yan pag sa internet ka nang gagagot nagkikwela. Dilunok yung pride bilang rapper para magpalamon sa sistema. Dilunok yung pride para lang magpalamon sa sistema. Well, parang sinasabi ni Six Threat dito na walang silbi yung dami ng subscribers kung nakuha mo lang sa panggagago, pangkukwela. Ginawang katawa-tawa yung sarili para sa salapi punyeta. Tandaan mong sa panahon ngayon, pag mas tanga, mas madaling bumenta. Luma ng rapper na naging puta na vlogger. Nawala yung angas at lupit. Kaso mas litaw pa rin yung pangalan ko saan man dumako na event. Gumagawa ka ng content, ginagawa akong content. Gumagawa ka ng content, ginagawa akong content. Inang galing. Maano tong sunod-sunod punchline dito ni Six Threat sa round 3. Tsaka puro ang lalakas ng mga punto. Minsan na ako nakipagbanggaan sa mga rapper para tong kultura natin makaraos. Ako sumalo ng bala, magpasalamat ka pa nga, boss. Tinira yung labis na autotune, mumble rap, nabawasan na nga halos, nakakatawang Bisaya pa yung nagsasabi na magtagalog kayo ng maayos. Tangina. Ganda nun. Bisaya pa nagsasabing magtagalog kayo ng maayos. Kasi isa si Six Threat sa mga tumira yon sa mumble rap, dun sa auto-tune yun nga, yung sinasabi niya kay Flo G sa XB, siya yung sumalo daw ng bala. Parang siya yung naging, siya yung kumastigo sa mga yon, siya yung humarap para lang yung rap umayos. Ganda no, kasi Bisaya pa yung nagsabing magtagalog kayo ng maayos. Ang ganda nung punto na yon. Sasabihin nyo, Bisaya, matigas accent? Nakakahiya naman sa burger nyong burger. Well, shit. Yung knowledge nyo, knowledge. Slang yung tawag nila sa accent, yung challenge nyo, challenge. Ano, sasabihin mo, may dugo kang Bisaya kasi magulang mo galing ka Bisayaan? Ulul, nanalo lang si Digong at nakita mo yung simpatsa na pwede mong pakinabangan, tarantado. Tangina. Sinasabi kasi ni Shernan dati na Bisaya siya kasi may dugong Bisaya siya dahil yung magulang niya ata Bisaya. Tangin ang gandang silip nun, no? Nanalo lang si Digong, nakita mo lang pwedeng pakinabangan o pagkakitaan. Basta ang galing nun. Ngayon pag-usapan natin yung nadudulot mo ditong cancer. Di ka ba nahihiya? Wala nang natutuwa sa mababahong pautot mo tuwing battle. Mga tamod mong sina Shaboy, Sir Deo, Husky, ikaw nag-udyok sa kanila, sir, ikaw ang buhay na patunay na kahit yung bulok na re-recycle. Damn! Galing daw sa tamod ni Shernan si Shaboy, Husky. Kalimutan ko yung isa eh. Pati bulok na re-recycle. Tanginang galing nun. Tanginang daming sinilip na anggulo ni Six Threat dito, pero bawat anggulo may isang malakas na punchline siyang iniiwan.
Lakas, sunod-sunod yung punchline niya rito sa round 3. Ito yung 6th threat talaga. Sa round 2 kasi nanibago ko sa ginawa niyang puro jokes eh. Pero malakas naman. Pero iba talaga pag seryoso si 6th threat. Diba? Costume dito, costume doon. Enigma, huwag niyo na nga ulit kukunin to. Binubukan na ng tao at marapat lang nalulukin mo. Binigyan ka niya ng banta. Di mo pa din nakukutob nang sa susunod kahihiyan sa katawan naman yung suotin mo. Sana dahil doon umayos ka, pati yung iyong asta. Handog mo, komedyante, dala mo, maging san ka. Handog ko, malaplorante, kalidad na battle at awitin, iiwanan sa inyo kapag ako'y lumipas na. Tatanda at lilipas rin ako. Isa sa pakawalaan ni Poots sa parte ng pagiging dunggalo. Pagbabalik ng tirador tulad ng ipinangako, share ng execution at maiging ginawa to, maling marume ang DDS, ikay malinis na Pinaka-solid na round di 6 threat, itong round 3. Sobrang lakas nun. Halos lahat ng anggulong pinili niya, lagi siya nag-iiwan ng malakas na punchline. Round 3, hindi ko share lang, pakinggan natin. Tangina! Yung slogan niya, napatunayan ko kanina, ang labo. Andun kami sa VIP, umiisa sa bote. Paano ka naging malinis magtrabaho? Di ba doon ka umihi sa mineral? Putangin nan to. Paano naging malinis yun? Pinagmamalaki mo si Digong? Ha? Ang tanong, pinagmamalaki ka ba? Anong pakiramdam? Nakalugar mo siya pero sa akin siya nagpagawa ng kanta. Puta, sila kay Shernan kasi gumawa rin ng jingle ni Digong. Tatlo sila nila M-Zite, tsaka kay Lil Jan. Shoutout kay Lil Jan. Rest in peace. Yun, yung sinasabi ni kay Shernan. Gandang rebat nun. Nangihinayang ka sa cellphone? Ha? Huwag kang makulit. Marami akong pera, kaya kong bumili ulit. Hanggang bars ka lang. Game! Pero seryoso tol, pare, seryoso. Bilib ako sa'yo. Kasi magaling kang sumulat. Battle, kanta. Okay, in character lahat. Naiintindihan kita, kailangan mong mag-bars. Sa iba, kailangan ikaw yung mas angat. Alam kong kailangan mong gawin yan. Kasi lahat sila bumibilib sa yung paglipad. Ulit. Maganda kasi ito eh, nakakaiyak. Ano sinabi ko kanina? Bilib ako sa'yo, tol, seryoso. Kasi magaling ka magsulat. Mapabattle, kanta, okay na okay, in character lahat. Naiintindihan kita, kailangan mo mag-bars. Sa iba, kailangan ikaw yung mas angat. Hindi mo kayang umalis dyan kahit deep inside meron ka ng financial problem na napakabigat. Gustong-gusto mo na mag-vlog para magkapera. Nagtatanong ka na sa akin kung paano. Kaso nahihiya siyang gawin. Ayaw niya kasing yung tingin niyo sa kanya magbago. Ito yung 6th threat eh. Maangas, may multi. Talagang sa battle, talagang pulido. Alam kong pagod na pagod ka ng gawin yan para lang sa iyong ego. Hanggang kailan ka sa kahon na yan? Ba't di ka lumabas? Huwag puro sarili, isipin mo. Ilang taon ka ng rapper, brother, di mo pa rin nasusuklian yung magulang mo. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-bars. Tapos gayahin mo ako. Pero sana alam mo na hindi lang sa bars, umiikot ang mundong to. Magkaiba tayo, pare. Ako ang dahilan kung bakit ang flip top pinapanood na ng mga nanay at tatay. Sim. May mga battle kasi si Shernan na hindi lang talaga pang rapper. Pwedeng sa mga katulad niya sa mga magulang, totoo yung sinasabi niya. Sayang lang no yung umpisa niya, parang nawala siya sa momentum, umulit siya. Kala ko may setup kala ko may fake joke, wala, inulit niya lang pala.
Sinisimulan ko na sa liga kong pulo na itigil na yung walang kwentang pandadamay. Kasi akala ko dati okay yung kakantutin ko yung nanay mo, panalo yung joga ng syota mo, palamas naman no. Nilaro-laro ko yung utong, parang nagyo-yoga, yung ganyan. Parang... Putang ina, 3 MC yung tiniro. Parang si Batas, si Looney, si Sinyo. Putang ina. Gawag si Shernan. yung paliwa, yung halimbawa niya, putang ina, may tira pa rin eh. Tinitira pa rin sila Looney. Na makapang-asar? Yung mga ganyan para lang makapang-asar, yan ang dahilan kung bakit ang tingin sa flip-top, puro lang kabastusan. Nag-costume ako ng tite para ipakita na hindi lahat ng tite masama. Asawa versus kabit, para ipakita sa magkarelasyon kung ano yung tama ka sa tama na. Pinaingay ko ang flip-top sa labas ng hip-hop habang kayo'y tahimik lamang. Pinalawa ko ang fanbase ng ligang to at isa ka sa nakikinabang. Ginawa kong tanga sarili ko. Nagpakabaduy. Lahat ng yun okay lang sa akin. Nang sa ganon makatulong ako sa ligang nakatulong sa akin. Meron akong 190 million views. Hindi mo magagawa yun kahit anong lalim ng isip mo. Malaki ang napasok kong pera sa flip-top at isa yun sa dahilan kung bakit tumaas ang TF nyo. Pinalita sa CNN. Pinag-usapan sa buong mundo. Ito yung mga bagay na hindi magagawa ng pagiging champion mo. Champion ka? Solo lang? Ulul, huwag ka magbida. 2x2 champion tong kaharap mo at nagawa ko yun mag-isa. Talaga pa ako yung mag-isa, di ba? Tangina oh. Sa full si M8 na na. Hindi lang para sa sarili, kung bakit ginawa ko lahat to para sa pamilya, kaibigan, asawa at anak ko. Ako na may hika, bitilaygo, para sa iyo ba ay wakto? Sige, kumpara mo yung nagawa mo sa nagawa ko na mahiya ka sa balat mo. Lakas ng round 3 ni Kuya Shernan. Pero, hindi siya abot dun sa mga punchline na ano ni Six Threat eh. Binatawan ni Six Threat eh. Yung ginawa kasi rito ni Kuya Shernan, para lang siyang nagpaliwanag, parang pinaliwanag niya lang kung ba't niya ginagawa yung para sa flip top. Hindi siya direktang para kay Six Threat, parang inano niya yung sarili. Dito pinaliwanag niya kung ba't niya ginagawa yun. Magandang bagay din yun. Inano niya yung side niya kung bakit niya ginagawa yung ginawa kong tanga sarili ko para makatulong sa ligang nakatulong sa akin. Magandang bagay yun. Tsaka, pagkakataon niya rin yung para masabi kung ba't ginagawa niya yung mga ganong bagay. Pero kung direktang sapak, hindi lahat nakadirekta eh. Hindi katulad nung round 3 ni Six Threat. Sobrang lakas nun. Yun. Round 3, Six Threat. Bigay ko to kay Six Threat. Round 1 kay Kuya Shernan. Round 2, tabla. Round 3, Six Threat. Hindi ko alam kung anong boto rito. Pakinggan natin kung anong boto. Sobrang dikit ng laban na to para sa akin. Ano natin kung anong boto ng mga judge. Ito yung mga bata na bingo. Panalo naman tayo lahat, di ba? Panalo kayo lahat. Pero ang boto ng Urado, 5-0. Magigay para kay Six Threat, 5-0. Kala ko magdidikit. Kala ko 3-2 eh. Pero Six Threat pala. Pero tangina, solid parehas. Ibang Shernan lumabas dito. Galing. Yun, na-enjoy ko tong battle na to. Maraming salamat, Flip Top. At yun, sa mga di pa nakasubscribe, subscribe kayo mga pare koy. Para mapili kayo sa mabibigyan ng damit. Hanggang dito na lang. Peace out.